Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman po tayo sa channel ni Chismo Showbiz. At dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys, medyo mainit-init to. Let's go! Ito ang latest trendy. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang justice deserved to the original Eat Bulaga family. Matapos ang di umano'y legal battle ng legendary trio na walang iba kundi sina Tito Vic and Joey at ng buong Dabar Cats na ipaglaban di umano ang official trick-war ng Eat Bulaga mula sa Tape Incorporated. Tila kinatigan na at pumabor sa kanila ang di umano'y magiging desisyon ng korte. Lalo't na expired na. Ayan na, kinarma na. Pag sinabi kasing Eat Bulaga guys, papasok sa isip natin dyan. Pangalan nila Vic Soto, Joey De Leon, lahat ng Dabar Cats. Tapos mababalitaan na lang natin parang ganyan. Matatanggal sila parang ang pangit eh. Ang tagal na panahon nilang dinala yan or binuhay or sila ang nagdala talaga niyan. Ang pagmamay-ari ng Tape Incorporated sa logo and merchandise really the contempt ng Eat Bulaga sa darating na Hunyo 14, 2023. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga ka-trendy, kung hindi pa kayo guys, sa lahat hindi pa nakasubscribe dito kay Chismo Showbiz, mag-subscribe na po tayo guys at huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Tuloy natin. Subscribe sa aking channel, please click subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa latest trending na balitang i-upload namin. At yun na nga, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang ibig sabihin simula sa Hunyo 15, Huwebes ng hapon ay posibleng mapasakamay na di umano ng TVJ at ng buong Dabar Cats kasama sina Mr. Tuviera at ang buong pagmamay-ari ng Eat Bulaga. Tila ito kasi ang ipinaglalaban ng pamilya Halusos at di umano'y kinukuha sa Kinarma na guys, kinarma na. Dapat lang talaga mabawi nila yan kasi ang tagal na panahon nilang dinala yan guys. So, to lang halos sila talagang bumuhay niyan. Original Way back. 90s. Eat Bulaga host ng legendary trio na walang iba kundi sina Tito Soto, Joey De Leon at Vic Soto. Magmula nung magkaroon ng sigalot sa pagitan ng dalawang partido at iwan na di umano ni Tito Sen, Vic Soto at Joey De Leon kasama ang buong Dabar Cats ang Tape Incorporated at nagkakaroon ng forced resignation. Sa buong database ng World Intellectual Property Organization, dalawang pending application lamang di umano ang nagkaroon di umano ng trademark para irehistro ang pangalang Eat Bulaga. Ito'y sa pagitan ni Mr. Anthony Tuviera at ng TVJ, maging ang original host nito na walang iba kundi si Joey De Leon. Bilang patunay, tila wala sa listahan di umano ang pamilya Halusos dahil ang kanilang pagmamay-ari sa Eat Bulaga ay matatapos na sa Hunyo 14, 2023. Malinaw na Kaya pala papasok sila ng June 15 kasi maglalaps na sila ng June 14 guys. Kaya pala, nice. Ang ganda rin ng pasok nila, ano, parang bumalik din sa kanila. Kung bakit kinarma rin yung nagtanggal sa kanila. sa kamay ng TV. Pero abangan natin guys kung sakaling totoo man to, ano. DJ at ng newest Dabar Cats ang official trademark logo ng longest running noontime show. Narito ang naging full report kung saan mula mismo sa Philippine Star Global. Kinumpirma nila na wala ng dahilan pa di umano para manatili ang di umano'y logo at trademarks merchandise ng Eat. Dapat nung tinanggal sila, dapat hindi na ginamit yung logo or yung Eat Bulaga, Dabar Cats. Dapat hindi na rin dapat nila ginamit yan kung tatanggalin lang din sila. Kasi tutusin, sila talagang bumuhay niyan eh. Alam naman ng mga tao yan. Bulaga sa pamilya Halusos dahil after June 14, 2023, expired. Pamilya Halusos eh, hindi nga natin kilala yung mga yan guys. Yung tutusin, di ba?
na ang kanilang pagmamay-ari sa nasabing programa. Kumpirmadong wala pa mang ilang araw ay tila na nakarma agad ang pamilyang Halusos at ang kanilang production di umano na Tape Incorporated. Karma is real guys, karma. Matapos ipagpilitan na sa kanila raw ang logo at merchandise product ng buong Eat Bulaga. Salungat ito sa official statement na inilabas ng World Intellectual Property Organization kung saan wala ang pamilyang Halusos sa official applications ng trademark registration of Eat Bulaga. Tanging ang dating executive head ng Eat Bulaga na walang iba kundi si Anthony Toviera at ang TVJ na binubuo ni Tito Sen, Vic Soto at Joey De Leon ang official na nakarehistro sa aplikasyon para magmay-ari ng official logo at branding trademark ng Eat Bulaga. Narito ang naging buong official report mula mismo sa Philippine Star na pinatunayan. Tila ligwak sa laban ang legal battle ang Halusos family laban sa miyembro ng TVJ. Ayon sa naging post ng Philippine Star, quoted, "Kami yon, hindi tape. Tito Soto says Tito, Vic, Joey own Eat Bulaga trademark." Longtime host and former Senator Tito Soto claimed that he and his fellow main host on Eat Bulaga, Joey De Leon and brother Vic Soto, are the rightful owners of the noontime variety show's trademark. Last May 31, the trio of hosts collectively known as TVJ announced that they would be departing production company Television and Production Tape Incorporated, which produces the long-time running show. This was followed by the mass resignation of other Eat Bulaga staff including hosts, talents, and crew from Tape. Is an interview with Pep.ph the following day. Tito said as inventors of the name and the program of Eat Bulaga that Tape isn't the rightful owners to its trademark but TVJ. I'm very confident. Sinasabi ng mga lawyers namin, they're very confident we will get it. Kami nag-imbento. Tito explained, look at the trademark law. Look at the laws, the Supreme Court jurisprudence on these kind of issues. It's always the inventor is the owner unless you give it up. According to the database of the World Intellectual Property Organization, there are indeed 2 pending applications for the trademark registration of Eat Bulaga. The first one filed in an end February this year by TVJ and Toviera was for the section 16, 18, 21, and 25, merchandise-related content, and the aforementioned section 41 for entertainment services. The second one was filed a month later by Joey solely for section 41. The Intellectual Property Office of the Philippines has yet to respond to both applications, hence their pending status. The only active registered trademark is under Tape 4, as Tito explained, merchandise-related content which expires on June 14, 2023. Several entries on the database also show that Eat Bulaga applications by Tape are considered ended and removed from register for non-filing of declaration. Pero paano kaya pag nag-renew sila guys, di ba? Makapag-renew kaya sila o hindi na? Diba? Pag mga ganitong klaseng buwan na or araw na lang binibilang, parang alanganin na ata dapat nakapag-renew na dapat sila, di ba? Of actual use, end quote. Matapos ang official data na inilabas hindi lamang ng the Intellectual Property Office of the Philippines, kundi na maging World Intellectual Property Organizations, kanilang pinatunayan na bilang na lamang sa 11 araw ang di umano'y pagmamay-ari ng mga Halusos sa original trademark na Eat Bulaga. Dahil mag-e-expire na ito simula June 14, 2023. Dahilan para hindi na sila pa ang magmamay-ari ng nasabing official trademark na kiniklaim ng TVJ na sila ang may karapatan at nagmamay-ari. Mas naging malakas pa ang laban di umano ng original host ng Eat Bulaga nang napatunayan mismo ng nasabing registrasyon na wala sa aplikasyon ang pangalan ng mga Halusos, kundi ang pangalan lamang ni Anthony Toviera, Tito Sen, Joey De Leon at Vic Soto ang nakita sa nasabing listahan. Di umano na magpapatunay na sila ang magmamay-ari ng nasabing Eat Bulaga, product and merchandise dahil sa Section 16, 18, 21, and 25 at 41 na isa sa mga entertainment services. Tiyak isang ngalaw ito sa pinakamalaking laban ng pagtatagumpayan ng Eat Bulaga host. Dahil matapos lamang ang 4 na araw sa kanilang resignation mula sa Tape Incorporated ay pumanig na kaagad sa kanila ang tadhana at sooner or later sila na ang tatawaging official owner at original host ng longest running noontime variety show.
Kaya naman nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media na they posted, quoted. Pag masama ang plano, siguradong talo. Ganyan ang nangyari sa family halos